Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1501. Gumuho ang espasyo. Bam! Naninigas ang katawan ni Yao Tian habang nakatayo siya sa langit. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, mayroong isang napakaliwanag na pulang bakas ng dugo sa kanyang mukha. Unti-unting umagos ang mga bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang buong kalangitan ay naging ganap na tahimik sa sandaling ito. Maraming pares ng mga mata ang nakamasid sa nangyari ng may matinding gulat. Lumipat ang kanilang mga mata kay Xiaoyan sa di kalayuan, na ang mga labi ay nakaangat sa isang ngiti. Isang lamig ang bumalot sa kanilang mga puso. Ang mga sinaunang angkan ay higit na nag-aalala tungkol sa kanilang pagmamataas, ngunit si Xiaoyan ay walang awa na sinampal si Yao Tian sa harap ng napakaraming tao. Ang kahihiyang ito ay isang mas malaking insulto kaysa sa simpleng pagpatay sa kanya. Ikaw. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Saglit na nagpatuloy ang katahimikan bago tuluyang nakabawi si Yao Tian mula sa kanyang pagkagulat. Mabilis na naging pula ang kanyang mga mata. Pinandilatan niya ang espiritual na avatar na nasa harapan niya ng may baliw at salbahing mata. Isang parang lupa na kayumangging apoy ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nakabuo ito ng malaking bagay na parang pagong sa gitna ng umuugong na nanginginig sa lupa. Ang higanteng pagong na ito ay natatakpan ng matalim na mga tinek ng apoy. Ang mabangis na bibig nito ay natatakpan din ng matatalas na ngiping parang talam. Turtle Spiritual Earth Flame, ika-13 na nirerango sa Heavenly Flame Rangkang. Hindi inaasahan na ang ganoong Heavenly Flame ay nasa iyong mga kamay. Ang mukha ng espiritual na avatar ni Xiaoyan ay nagpakita ng isang nagulat na ekspresyon habang pinagmamasdan niya ang napakalaking pagong na apoy na namumuo sa itaas ng ulo ni Yao Tian. Ang angkan ng Yao na ito ay talagang nagtataglay ng ilang langit na apoy. Pumunta ka at mamatay. Lalong naging mabangis ang mukha ni Yao Tian matapos mabuo ang espiritu ng apoy. Isang galit na galit ang tumunog. Ginalaw ng napakalaking espiritu ng apoy ang mga paa nito. Ang higanteng buntot na iyon, na natatakpan ng mga tinek ng apoy, ay walang humpay na umindayog patungo sa ulo ni Xiaoyan. Ang tunog ng lumaragasang hangin ay agad na nagsimulang sumipol. Isang maliit na trick. Malamig na tumawa ang espiritual na avatar ni Xiaoyan nang makakita ng pag-atake. Umindayog ang kanyang katawan at nabuo sa langit ang isang 10,000 talampakan na malaking dragon na apoy. Ang buntot ng dragon ay sapalarang umindayog at tumama sa espiritu ng apoy, na naging dahilan upang lumabo ang apoy sa katawan ng pagong. Ang pagong ay agad na nagbuga ng sigaw at lumipad pabalik bago bumasag sa katawan ni Yao Tian. Grog. Namutla ang mukha ni Yao Tian matapos talunin ang espiritu ng apoy. Nagluwa siya ng isang subo ng sariwang dugo. Ang Turtle Spiritual Earth Flame ay nirerango lamang sa ika-13. Sa kabilang banda, ang Heavenly Flame ni Xiaoyan ay maaaring lumaban sa isang Heavenly Flame na nirerango sa nangungunang 6 pagkatapos na pagsamahin ang 5 uri ng Heavenly Flames. Bukod pa rito, ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay higit na nalampasan si Yao Tian. Napakadaling bagay na talunin ang kabilang partido. Bastos. Ang labanan sa pagitan ni Xiaoyan at Yao Tian ay tumagal lamang ng 1 segundo. Sa oras na gumaling si Yao Wanwei, napapanood lang niya si Yao Tian na nagtamo ng malubhang pinsala. Mabilis na nagbago ang ekspresyon niya nang magpakawala siya ng galit na galit. Sa isang swoosh na tunog, lumitaw ang kanyang katawan sa harap ng espiritual na avatar na iyon. Marahas na inabot ang malaking kamay niya at gumuho ang espasyo sa harapan niya. Shi. Hindi sinasadya ni Xiaoyan na makipag-away ng direkta kay Yao Wanwei. Ang kanyang espiritual na katawan ay nagkawatak-watek. Naghiwalay ito sa mga alon ng spiritual strength na kalaunan ay bumalik sa katawan ni Xiaoyan. Xiaoyan, naghahanap ka ng kamatayan. Biglang inangat ni Yao Wanwei ang kanyang ulo matapos na sumablay ang kanyang strike. Madilim ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan sa di kalayuan. Pumapatay na hangarin ang umusbong sa kanyang puso. Gumalaw ang kanyang katawan, at nagpakita siya sa harap ni Xiaoyan. Sabay suntok. Matandang multo, puro kakalokohan.
Akala mo ba ikaw ang pinakamalaki dito? Si Ziyan, na nasa tabi ni Xiaoyan, ay bahagyang tumingin sa ibaba matapos makitang muli ang pag-atake ni Yao Wanwei. Lumakad siya pasulong at hinaranggan si Xiaoyan. Nakakuyom ang kamay niya habang nakaswing pasulong. Isang malaking matingkad na gininto ang dragon ang umungal at bumangon mula sa kanyang palad. Malakas itong nabangga kay Yao Wanwei. Bang! Ang sagupaan sa pagitan ng dalawang piling 4-star Daosheng ay lubhang nakakatakot. Gumuho ang espasyo kung saan nagsalpukan ang dalawang kamao. Ang lahat sa loob ng 1,000 talampakan radius ay naging madilim na itim. Isang malakas na ripple ang kumawala habang ang katawan ni Yao Wanwei ay lumipad pabalik. Ang kanyang mga paa ay sumuray-suray ng mahigit 100 hakbang pabalik sa langit bago niya nagawang patatagin ang kanyang katawan. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Ziyan habang nagsasalita siya ng may malungkot na ekspresyon. Ancient Void Dragon. Napaatras si Ziyan ng 2 hanggang 3 hakbang bago pinatatag ang sarili. Sa mga tuntunin ng isang head-on clash, hindi siya kailanman natakot sa sino man na kapareho niya. Ang katawan ng isang Ancient Void Dragon ay walang katulad na malakas kasama ng kanyang makapangyarihang Dragon Phoenix Constitution. Bagamat ang kanyang antas ay kapareho ni Yao Wanwei, hindi ganap na imposible para kay Ziyan na tapusin siya. Isang matandang lalaki na lumalampas sa dagat. Biglang tinapik ni Ziyan ang kanyang mga kamay at malamig na tumawa. Ikaw. Nagalit si Yao Wanwei nang marinig ang kanyang pahayag. Ang kanyang mukha ay naging berde sa proseso. Sisiga na sana siya ng galit na galit nang biglang hinayla siya pabalik ni Yao Ling, na kanina patahimik, at umiling. Elder Wanwei, isa lamang itong temperamental na pag-aaway ng mga kabataan. Dahil sa iyong katayuan, pinababa mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikialam. Bahagyang napangiti si Zhang sa sandaling ito nang bigla niyang sinabi. Sa tingin ko lahat ay dapat umatras. Ang iyong layunin ay malamang na hindi pumunta dito partikular na para makipag-away sa iba. Bakit mo gustong sayangin ang iyong lakas ng walang dahilan? Bakit? Layon din ba ng Guklan na tulungan ang taong ito? Malamig na tanong ni Yao Wanwei. Namula ang kanyang mukha matapos marinig na nagsalita si Zhang para kay Xiaoyan. Yao Wanwei, ang iyong miss ng aking angkan ay nagsasabi lamang ng mga katotohanan. Hindi mo dapat subukang maging labis na nakakainis. Ang nakaasol na matanda na nasa likod ni Zhang ay sumimangot at nagsalita sa mahinang boses. Naiinis lang ni Yao Wanwei ang kanyang manggas sa galit matapos mapansin kung sino ang nagsalita. Natural na kilala niya si Gunane, na mas malakas kaysa sa kanya. Kung pipiliin nilang tulungan si Xiaoyan kay Ziyan, ang kanilang 3-man team ay malamang na magdusa ng malaking kabiguan. Kaya naman, isang malamig na singhot lang ang nailabas niya sa galit. Inilipat niya ang kanyang mga mata kay Xiaoyan at Yao Lao bago tumawa sa malamig na boses. Hindi dapat maging masaya kayong dalawa. Bagamat ang aking Yao clan ay gumagawa ng mga bagay na may mababang profile, hindi kayo mapupunta sa magandang kalagayan kung tatangkain ninyong tumalon sa aming mga ulo. Napangiti si Xiaoyan ngunit nanatiling walang tiwala. Yao Wanwei, isang trahedya na ang isang tulad mo ay isang awtoridad sa loob ng angkan ng Yao. Natural na bibisitahin ko ang angkan ng Yao sa hinaharap. Hindi ako nakakaramdam ng anumang attachment sa angkan ng Yao, ngunit iuukit ko ang mga pangalan ng aking mga magulang sa clan tablet. Nanlilisik ang mga mata ni Yao Lao kay Yao Wanwei habang dahan-dahan niyang sinabi. Ang tableta ng angkan ay hindi mag-iiwan ng anumang mga pangkaraniwang pangalan. Kalimutan ang tungkol sa iyong mga magulang. Kahit na ikaw ay wala kang kwalipikasyon na yukit ang iyong pangalan dito. Dapat mong talikuran ang hangaring ito sa lalong madaling panahon. Tinuya lang ni Yao Wanwei si Yao Lao matapos marinig ang mga salitang iyon. Matandang bastos, sa tingin mo ba ay hindi kita matatapos ngayon? Madilim at madilim ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang pagpatay na layunin na nagpalamig sa puso ng isa. Itinuring niya si Yao Lao na parang ama. Isa sa mga bagay na hindi niya matanggap sa kanyang puso ay ang pagpapahiya ng ibang tao kay Yao Lao, ngunit itong bibig ni Yao Wanwei ay puno ng maruruming salita para kay Yao Lao.
Ang mga mata ni Ziyan sa gilid ay kumikislap pagkatapos maramdaman ang pagnanasang pumatay sa puso ni Xiaoyan. Nakatitig ang magkabilang mata niya kay Yao Wanwei. Kung maglakas loob si Yao Wanwei na magbitaw ng anumang hindi naaangkop na salita, agad siyang aatake. Ikaw. Naging berde ang mukha ni Yao Wanwei matapos marinig na tinawag siya ni Xiaoyan na matandang bastos. Magmumura pa lang siya sa galit bago siya umatras dahil sa mabangis na mga mata ni Ziyan. Nang hindi namamalayan, ang kanilang tatlong mantim ay nahulog sa isang dahado ngayon. Maaaring kaya niyang pigilan si Ziyan ngunit sa nakakatakot na lakas ni Xiaoyan, malamang na hindi masyadong problema para sa kanya na patayin pareho sina Yao Tian at Yao Ling. Silang dalawa ay mga haligi ng angkan ng Yao, tiyak na mapaparusahan siya pagkatapos bumalik sa angkan kapag may nangyari sa kanila. Nalulunok lamang ni Yao Wanwei ang sumpa sa kanyang bibig pagkatapos na maisip ang gayong palaisipan. Masama ang kanyang mga mata habang tinatangay sina Xiaoyan at Yao Lao. Sa wakas, iniwagayway niya ang kanyang manggas at inakay pareho sina Yao Tian at Yao Ling sa malayo. Ang lahat ay marahan na bumantong hininga pagkatapos panoorin si Yao Wanwei na malungkot na umatras. Medyo nagulat ang mga mata nila habang nakatingin sa grupo ni Xiaoyan. Hindi nila inaasahan na ang isang sinaunang angkan tulad ng angkan ng Yao ay magdaranas ng pagkatalo sa kanilang mga kamay. Unti-unting lumuwag ang katawan ni Yao Lao sa sandaling umatras si Yao Wanwei at ang dalawa pang miyembro ng Yao Clan. Bumalik din ang ekspresyon niya. Marahan niyang tinapik ang balikat ni Xiaoyan at may gustong sabihin, ngunit bumantong hininga lang siya sa kasiyahang paraan sa huli. Noon, pinrotektahan niya si Xiaoyan sa ilalim ng kanyang pakpak at pinigilan siyang masaktan. Sa sandaling ito, ang posisyon na ito ay tahimik na nagbago. Nakaramdam ng komplikadong pakiramdam ang puso niya habang iniisip ito. Guro, sasamahan kita sa Yao Clan kapag nasupil na natin ang Purifying Demonic Lotus Flame. Tiningnan ni Xiaoyan ang buntong hininga na si Yao Lao at mahinang saad. Siya ay nag-aalala na si Yao Lao ay pupunta sa Yao Clan na mag-isa. Oo, nag-alinlangan sandali si Yao Lao bago siya ngumiti at tumango. Ang kanyang ngiti ay mainit at masaya. Natapos ang komedya na ito nang umatras ang grupo ni Yao Wanwei matapos makaranas ng pag-urong. Ang lakas na ipinakita ng grupo ni Xiaoyan ay nakakuha ng mga mata ng maraming eksperto at paksayon, lalo na kay Ziyan. Noong makapangyarihan ang Ancient Void Dragon Tribe, hindi ito mas mababa sa Gu Clan, Han Clan, o anumang iba pang super faction. Matapos ang pagtatapos ng komedya, muling itinoon ng lahat ang kanilang atensyon sa malayong sirang espasyo. Patuloy na bumuhos ang kulay cream white light na parang likido. Ang desyerto sa ibaba ay naging creamy lava. Ang ilang mga bula ay paminsan-minsang lumiligid mula dito habang ang mga bula ay sinisingil mula sa maraming napakainit na daloy ng hangin. Bang-bang! Ang paghihintay na ito ay nagpatuloy muli ng humigit kumulang 3 oras o higit pa. Ang sirang espasyong iyon ay lumawak din mula sa 12-dosenang talampakan hanggang 100 talampakan. Ito ay malabong posibleng makarinig ng ilang kakaibang tunog na ibinubuga mula sa loob ng espasyong iyon. Ang nabasag na espasyo ay lumobo bago umabot ng 2,000 talampakan ang laki. Sa wakas ay huminto ito, at ang isang kulay cream na bilog na liwanag ay malabong nabuo sa basag na espasyo. Ang lahat ng mga eksperto na naruroon ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata sa sandaling nabuo ang liwanag na bilog. Nararamdaman nila ang pagtaas ng temperatura ng lugar na ito ng 100 beses na mas mataas sa isang iglap. Binuksan din ni Zun-Er ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Ang kanyang magandang mga mata ay tumingin kay Xiaoyan habang mahinahong sinabi. Panahon na para kumilos. Ang kanyang mga salita ay tila nagtataglay ng lakas ng demonyo. Kakalabas pa lang ng mga ito sa kanyang bibig ay agad na nagbuga ang kalawakan sa paligid ng nagmamadaling tunog ng rumaragas ang hangin. Maraming katawan na may malalakas na aura ang sumugod sa malayong kalangitan na parang kidlat na bilis. Nabangga nila ng sipol ang kulay cream na bilog na liwanag. Biglang tumayo si Xiaoyan nang makitang lumabas ang lahat. Isang matinding init ang tumalon sa loob ng kanyang itim na mga mag-aaral. Purifying Demonic Lotus Flame, sa wakas ay naghintay ako hanggang sa araw na ito.
Battle Through the Heavens. Kabanata 1502. Demonic Flame Realm. Senior Brother Xiaoyan, dapat mong hilingin sa sino man sa grupo mong ito na hindi nagtataglay ng lakas ng isang bansheng na umalis. Hindi mahalaga ang mga numero sa pagsisikap na supulan ang purifying demonic lotus flame. Lumingon si Zun at kinausap si Xiaoyan matapos makitang maraming tao ang sumugod sa basag na espasyong iyon na parang kayig ng mga balang. Oo, tumanggo si Xiaoyan. Bagamat ang mga elite na individual na ito mula sa alyansa ay maaaring ituring na mga dalubhasang nangungunang antas, marami sa kanila ay natatakpan ng pawis sa labas lamang ng larangang ito. Ang ilan sa kanila ay kinailangan pang ilabas ang kanilang Dao Qi upang labanan ang mataas na temperatura. Kung sila ay walang ingat na sisingilan sa espasyong iyon, wala pang 10 sa kanila ang makakalabas ng buhay. Kayong lahat ay dapat na bumalik muna sa alyansa at bantayan itong mabuti. Tumalikod si Yao Lao at sumigaw sa malalim na boses. Naiintindihan. Nang marinig ito, maraming mga eksperto mula sa alyansa ang agad na nakahinga ng maluwag, na tila sila ay naibsan ng isang malaking pasanin. Nagmamadali silang sumagot bago umatras sa mabilis at maayos na porma sayon. Bagamat medyo ikinalulungkot na hindi sila papasok sa kaharian at masilayan ang apoy ng demonyo, mas mabuting magsisikay sa mawalan ng buhay. Sa kanilang lakas, malinaw na alam nila ang kanilang mga pagkakataong mabuhay kung sila ay tumakas sa lubhang mapanganib na espasyo. Hahaha. Brother Xiaoyan, papasok muna kami. Hinarap ni Wu Zuan si Xiaoyan at pinagdikit ang kanyang mga kamay mula sa di kalayuan. Pagkatapos nito, lumipat siya kasama si Elder Wu Yao, na namumuno sa grupo. Nanguna ang grupo nila para magmadaling pumasok sa kulay cream white light cluster na iyon. Sa wakas, nawala sila. Dapat din tayong kumilos. Kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ngumiti sa medyo sabik na paraan pagkatapos makita ang mga eksperto mula sa mga sinaunang angkan na sumugod sa maliwanag na bilog. Senior Brother Xiaoyan, usap-usapan na ang purifying demonic lotus flame ay gumagamit ng emosyon ng isang tao bilang pinagmumulan upang mabuo ang demonyong apoy sa loob ng katawan ng isang tao. Sa sandaling lumitaw ang demonyong apoy sa katawan ng isang tao, kahit na ang kaluluwa ng isang tao ay masusunog sa wala. Kaya, anuman ang nakikita mo pagkatapos pumasok sa kalawakan, dapat mong subukan ang lahat ng iyong makakaya upang makontrol ang lahat ng iyong emosyon o kalmado. Kung hindi, aakitin ng mga emosyong ito ang apoy ng demonyo. Tumanggo si Zun at pinaalalahanan ang lahat sa isang solemn na boses. Oh, nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan at Yao Lao nang marinig ang chismis na ito. Masyadong misteryoso ang purifying demonic lotus flame. Maging sila, bilang mga alchemist, ay hindi talaga alam ang maraming detalye tungkol dito. Hindi inaasahan na ang purifying demonic lotus flame na ito ay nagawang gumamit ng mga emosyon ng tao bilang isang binhi. Ang gayong mahiwagang pamamaraan ay talagang karapat-dapat sa kanyang demonyong apoy na reputasyon. Naiintindihan. Dapat mag-ingat ang lahat. Kumilos na tayo. Dahan-daang antong hininga si Xiaoyan at itinigil ang pagbigkas ng anumang hindi kinakailangang salita. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at nanguna ang kanyang katawan sa pag-charge pasulong. Naging isang sinag ng liwanag na sumugod sa liwanag na bilog na parang kidlat na bilis. Sumunod si Zun at ang iba pa sa likuran niya. Biglang natuyo ang balat ni Xiaoyan habang sumusugod siya sa kumpol ng liwanag. Ang pagdaan sa liwanag na bilog ay isang agarang gawain. Matapos ang kanyang mga mata ay panandaliang nasilaw sa liwanag, natuklasan niyang nagbago na ang paligid. Nakakatakot na temperatura. Ang unang impresyon na ibinigay ng binagong espasyo kay Xiaoyan ay para itong pagan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid niya, para lamang matuklasan na siya ay kasalukuyang nasa isang mahiwagang espasyo na may kulay cream white na apoy sa paligid. Maging ang isang tulad niya, na nakalunok ng 5 uri ng heavenly flames, ay nakaramdam ng kakaibang init sa lugar na ito na natatakpan ng puting apoy. Ang init na ito ay ibinubuga ng mga apoy na puti cream. Isang ideya ang dumaan sa puso ni Xiaoyan habang ang heavenly flame sa loob ng kanyang katawan ay dahan-daang lumabas mula sa kanya bago pumulupot sa kanyang buong katawan.
Saka lamang hangina ng husto ang init na naging sanhi ng pagkulo ng dugo ng isang tao. Ito ba ang kaharian kung saan tinatakan ang purifying demonic lotus flame? Nasaan si Zun-Er at ang iba pa? Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang nakatingin sa kanyang walang laman na paligid. Dapat ay pinasok niya ang kaharian na ito kasama si Zun-Er at ang iba pa. Bakit siya lang mag-isa sa lugar na ito? Napakunot ng noo si Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay nasuspine sa hangin at hindi naglakas loob na gumawa ng kahit katiting na contact sa mga apoy na white cream. Ang mga apoy na ito ay maaaring hindi ang aktwal na katawan ng purifying demonic lotus flame, ngunit hindi pa rin dapat maliitin ang mga ito. Bukod dito, ang buong espasyong ito ay napuno ng misteryo. Ang katahimikan na ito ay nagtago ng isang pagpatay na layunin, kaya ito ay palaging pinakamahusay na maging isang maliit na maingat. Kailangan ko munang umalis sa lugar na ito. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan sa paligid niya. Idiniin ng kanyang mga daliri ang bakanteng espasyo. Saka lamang bumaril ang kanyang katawan pasulong. Dahil sa lugar na ito, medyo hindi siya mapalagay, ngunit kailangan muna niyang hanapin ang iba. Ang katawan ni Xiaoyan ay mabilis na sumugod sa dagat ng apoy. Ang mataas na temperatura na busog sa kalawakan ay nagdulot sa kanyang balat na naglalabas ng mga alon ng matinding sakit sa kabila ng pagkakaroon ng proteksyon ng kanyang heavenly flame. Maging ang hangin sa kaharian na ito ay umuusok. Isang hindi mailarawang pagkatiwangwang ang bumalot sa buong lupain. Lumipad si Xiaoyan ng halos 10 minuto, ngunit ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging pangit habang patuloy siyang lumilipad. Wala pa ring katapusan ang dagat ng apoy kahit na matapos ang 10 minutong paglalakbay na ito, at hindi pa rin siya nakatagpo ng iba pang figure ng tao. Para bang ang dagat ng apoy na ito ay walang katapusan. Gaano kalaki ang kaharian na ito? Hindi kaya ipinadala tayo sa ibang lugar nang pumasok tayo sa espasyong ito. Gayunpaman, tila wala akong naramdamang anumang senyales na ipinadala ako kahit saan kapag pumasok ako. Mahigpit na pinagkunot ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Ang kanyang mukha ay puno ng kanyang mga iniisip at isang ekspresyon ng pagkawala. May boses sa harap. Isang mahinang boses ang biglang lumabas mula sa isang maikling distansya sa harap ni Xiaoyan habang pinag-iisipan niya ang mga bagay-bagay. Nakaramdam agad siya ng bahagyang saya sa kanyang puso. Gumalaw ang kanyang katawan habang nagmamadaling pasulong, ngunit medyo malayo pa lang ang nalalakbay niya nang bigla siyang huminto. Sa sandaling ito, may 3 itim na figure na nakatayo sa ere sa di kalayuan sa harapan niya. Ang kanilang mga mata ay nagsiwalat ng masasamang ekspresyon na puno ng panunuya habang nakatingin sila sa kanya. Pinuno ng Hall of Souls. Ang 3 itim na figure ay ang Hall of Souls trio mula sa labas. Hindi inaasahan na lalabas talaga sila sa lugar na ito. Bukod dito, sa hitsura ng kanilang mga hitsura, tila hinihintay nila si Xiaoyan. Bakit nandito kayong lahat? Tanong ni Xiaoyan sa malalim na boses habang nakatitig sa kanilang 3. Ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay tahimik na nagsimulang umikot habang siya ay nagtanong. Wala lang. Nandito kami para makita mo ang isang bagay. Bahagyang ngumiti ang pinuno ng Hall of Souls. Ang mga alon ng itim na fog ay biglang lumabas sa kanyang palad. Ang itim na fog ay umikot bago naging isang medyo illusory figure. Pakiramdam ni Xiaoyan ay parang tinamaan siya ng kidlat habang nakatingin sa figure. Bumulong siya. Ama. Xiaozun. Ang taong hinayla ng pinuno ng Hall of Souls ay nakakagulat na si Xiaozun. Gayunpaman, si Xiaozun ay isa lamang espiritual na katawan. Yan-er. Nanginig ang katawan ni Xiaozun matapos marinig ang boses ni Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo, at hindi makapaniwalang tumingin sa payat na binata ang kanyang mga mata. Xiaoyan, iisa lang ang kapalaran para sa pagsalungat sa aming Hall of Souls. Ang pagkawasak ng iyong angkan. Isang walang pakialam na ngiti ang sumilay sa mukha ng pinuno ng Hall of Souls. Ang kanyang kamay ay dahan-daang dumapo sa ulo ni Xiaozun habang sinabi niya sa mahinang boses. Dahil mahuhuli ka na namin, wala nang silbi para sa kanya na magpatuloy sa buhay. Tumigil ka. Biglang namula ang mga mata ni Xiaoyan matapos marinig ang boses ng pinuno ng Hall of Souls.
Malamig na tumawa ang pinuno ng Hall of Souls nang marinig ang dagandong ni Xiaoyan. Kinuyam niya ang kanyang kamay at pilit na nadurog ang kaluluwa ni Xiaozan. Ito ay naging mga light particle na nagkalat bago sila naglaho dahil sa nakakatakot na mataas na temperatura. Mapurol si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang pagkawala ng mga light spot. Nanginginig ang kanyang katawan. Isang kakilakilabot na nakamamatay na layunin ang mabangis na nawala mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ng pinuno ng Hall of Souls matapos na maramdaman ang mabangis na hangarin na pumatay sa puso ni Xiaoyan. Puff! Parehong pula ng dugo ang mga mata ni Xiaoyan. Naging kasing bigat ng toro ang kanyang paghinga habang matamang nakatitig sa pinuno ng Hall of Souls. Humakbang siya pasulong. Gayunpaman, agad na tumahimik ang kanyang katawan nang lumapag ang kanyang paa. Ang mga alon ng cream na puting apoy ay biglang sumabog mula sa hindi mabilang na bilang ng mga butas sa paligid ng kanyang katawan. Ang nakatatakot na apoy ay nagsimulang umalab sa loob ng kanyang katawan. Demon Flame. Ang biglaang matinding sakit na ibinubuga mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay naging dahilan upang mabawi niya ang kanyang pangangatuwiran. Agad na nagulantang ang kanyang puso habang nagmamadaling itinaas ang kanyang ulo, tanging napagtanto niya na ang Hall of Souls trio ay naglaho na. Masama ito. Nalinlang ako. Lahat ng narito ay isang ilusyon para pukawin ang damdamin ng isang tao. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Bigla siyang nakabawi at sa wakas ay naunawaan niya ang kakaiba ng buong sitwasyon. Maaaring malakas ang demonic flame, ngunit walang kumokontrol dito. Hindi ganoon kadaling sunugin ako. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang hand seal ay mabilis na nabago habang ang kanyang bagong heavenly flame, na nabuo mula sa pagsasama ng 5 uri ng heavenly flames, ay nagsimulang umikot. Mabilis itong kumalat sa bawat parte ng kanyang katawan. Ang kulay gatas na apoy ay nagtiis ng ilang sandali bago nagsimulang ibalik sa pagkatalo ng 1 pulgada sa isang pagkakataon dahil sa matinding pagganti mula sa heavenly flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Sa wakas, ang apoy ay pinilit na lumabas sa hindi mabilang na mga butas ni Xiaoyan. Nakahinga lamang ng maluwag si Xiaoyan matapos ang puting kremang apoy na maalis sa kanyang katawan. Nababalot siya ng pawis. Mabuti na lang at medyo mataas ang kanyang panlaban sa apoy at malakas ang kanyang pisikal na katawan. Kung hindi, ang panlilinlang na ito ay magiging sanhi ng mga meridian sa kanyang katawan na maging alabok. Tunay na karapat-dapat itong maging demon flame. Ang ilusyon na nilikha nito ay hindi mas mababa kaysa sa Bodhisattva Ancient Tree. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang malamig na pawis. Isang ideya ang dumaan sa kanyang puso habang ang heavenly flame sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na tinakpan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng apoy na sumisikat, ang mundo sa kanyang harapan ay nagsimulang magbago. Naglaho ang puti-puti na dagat ng apoy. Pinalitan ito ng isang cream white fog na halos 100 talampakan ang laki. Sa sandaling ito, mayroong 12 ng mga tao na mabilis na lumilipad sa parehong lugar sa loob ng fog na ito. Ang mga katawan ng ilan sa mga taong ito ay napaliligiran na ng puting apoy. Sa wakas, naging abo sila sa gitna ng malungkot na tili. Mabilis na tinamaan ng mga mata ni Xiaoyan ang puting cream na fog na ito. Pagkatapos nito, naunawaan niya na ang mga ilusyong iyon ay dapat dulot ng mahiwagang fog na ito. Guro. Matapos ilibot ang kanyang mga mata sa paligid, itinigil ni Xiaoyan ang mga ito sa isang matandang figure sa di kalayuan sa kanyang harapan. Ang figurang ito ay si Yao Lao, ngunit ang mukha ni Yao Lao ay puno ng sakit. Lumitaw pa nga sa kanyang katawan ang malabo na cream white fire seedlings. Maliwanag, ito ang pasimula ng pagkasunog sa apoy ng demonyo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1503. Paglusot sa isang sagabal. Ang puso ni Xiaoyan ay napuno ng pagkabigla habang nakatitig siya sa nagninangas na apoy na kulay cream white sa katawan ni Yao Lao. Natural na naiintindihan niya kung gaano kahirap paalisan ang apoy ng demonyo na nag-aapoy sa loob ng katawan ng isang tao. Kung hindi siya nagtataglay ng 5 uri ng heavenly flames, sana ay naranasan niya ang malubhang pinsala mula sa mga demonyong apoy kanina.
Bagamat si Yao Lao ay isang elite na Daosheng, wala na siyang heavenly flame na nagbabantay sa kanyang katawan. Malubha siyang masasaktan kung hahayaang salakayin ng apoy ng demonyo ang kanyang katawan. Ang katawan ni Xiaoyan ay mabilis na gumalaw habang ang kanyang puso ay nakakaramdam ng pagkagulat. Lumitaw siya sa tabi ni Yao Lao sa isang iglap. Pagkatapos nito, biglang dumampi ang palad niya sa likod ni Yao Lao. Isang mahinang sigaw din ang biglang lumabas sa kanyang bibig. Naghalo si Xiaoyan ng espiritual na pagbabago sa sigaw na ito. Ang soundwave na may halong pagbabagong ito ay ipinadala sa tainga ni Yao Lao. Marahas itong bumangga sa kaluluwa ni Yao Lao, dahilan para mamatla ang kanyang mukha. Ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga mata ay biglang bumukas din sa sandaling ito. Huhu! Si Yao Lao, na nagmulat ng kanyang mga mata, ay tumingin kay Xiaoyan sa tabi niya. Nagpatuloy siya sa paghinga sa kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, "Kaya nakakatakot ang purifying demonic lotus flame." Hindi inaasahan na ito ay sadyang lumilikha ng mga ilusyon upang pukawin ang damdamin ng isang tao upang akitin ang apoy na magliliyab sa sarili. Kung hindi mo ako binigyan ng babala kanina, natatakot ako na ang aking kapalaran ay hindi magiging kaaya-aya. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Lumipad ang kanyang mga mata sa paligid habang sinabing, "Medyo kakaiba ang ulap sa lugar na ito. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Nasaan si Ancestor Wu Yun at ang iba pa?" Sumimangot si Yao Lao at nagtanong sa boses na nag-aalala. Ang daigdig na apoy ng demonyo ay napakahiwaga. Ito ay puno ng nakamamatay na panganib. Kahit na ang isang piling tao na si Daosheng ay haharap sa patuloy na pagdurusa sa pagpasok dito. Hinanap ko sila kanina. Walang mga palatandaan ng mga ito sa lugar na ito. Si Zhon'er at ang iba pa ay nawala na rin. Umiling si Xiaoyan at sinabi ang kanyang iniisip. Malamang kasama nila Zhon'er, Ziyan, at iba pa. Makapangyarihan ang grupong iyon, at hindi dapat mahirapan para sa kanila na takasan ang ilusyon. Oo, tumanggaw si Yao Lao. Gustuhin man niyang iligtas ang mga ito, wala siyang magagawa sa kakaibang lugar na ito. Ang tanging bagay na nadama niya ay pinalad ay hindi siya nagdala ng isang malaking grupo. Kung hindi, lahat sila ay napahamak na. Tara na. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang mga taong iyon na nalulubog pa rin sa ilusyon bago sila mabilis na tumakbo palabas ng hamog. Hindi siya kumilos dahil sa kabutihan at iniligtas ang bawat isa sa kanila. Karamihan sa mga tao dito ay pagkatapos ng purifying demonic lotus flame. Maaari silang ilarawan bilang kanyang mga kakompetensya. Hindi nais ni Xiaoyan na makita ang kanyang kabaitan na magdulot ng problema para sa kanya sa hinaharap. Si Xiaoyan at Yao Lao ay nakatakas mula sa ilusyon at hindi na natili sa lugar na ito. Matapos ang ilang minutong paglipad, nagawa nilang makaalis sa lugar na napapalibutan ng fog. Naramdaman ni na Xiaoyan at Yao Lao na bahagyang gumaan ang kanilang mga katawan pagkatapos nilang makatakas sa hamog. Ibinaling nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa kakaibang cream-white fog. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan habang nakakaramdam ng matinding takot sa kanyang puso. Senior Brother Xiaoyan. Isang masayang boses ang lumabas mula sa di kalayuan matapos silang dalawa ay nagmamadaling makaalis sa ulap. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nakita ang isang malaking platform na nakabitin sa ere sa di kalayuan sa harapan niya. May malaking puting pinto sa dulo ng platform. Sa sandaling ito, ang grupo ni Zhon'er ay nakakumpol sa platform. Ang kanilang mga mata ay napuno ng kagalakan habang nakatingin sila Xiaoyan at Yao Lao, na umangkas mula sa ulap. Dahan-daang lumapag si Xiaoyan matapos makita sina Zhon'er, Ziyan, at ang iba pa. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Yao Lao at biglang sumulpat ang apoy sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagbago ang lugar sa kanyang harapan. Hindi sila ilusyon. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan matapos makitang walang nagbago. Nakangiti niyang tanong. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Ang grupo ni Zhon'er ay mabilis na sumulong. Ngumiti siya at umiling bago bumulalas. Hindi inaasahan na ang purifying demonic lotus flame ay nakapagpapalabas na ng nightmare heavenly fog.
Mukhang ang lakas nito ay bumuti ng husto sa loob ng 1,000 taon. Nightmare Heavenly Fog. Nagulat si Xiaoyan. Ito ay isang hamog na maaaring maging sanhi ng isang tao na mahulog sa isang ilusyon magpakailanman. Ito ay isang natatanging sukdulang kasanayan ng Purifying Demonic Lotus Saint. Ito ay bulong-bulungan na ang Purifying Demonic Lotus Saint ay minsang nagpakawala ng kasanayang ito at nasakop ang isang buong lungsod sa loob nito. Ang mga tao sa lungsod ay nadama na tila sila ay nabuhay sa loob ng ilang siglo. Pagkatapos lamang ng hamog na ulap ay bigla na lamang nilang napagtanto ng 100 taon. Bahagyang ngumiti si Gunane bago bumantong hininga. Ito ay usap-usapan na ang Purifying Demonic Lotus Flame ay hindi nagamit ang kasanayang ito 1,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay hindi inaasahan na sa pagkakataong ito. Tila ang paglalakbay na ito ay talagang puno ng panganib. Purifying Demonic Lotus Saint. Naalala ni Xiaoyan ang Light Cluster matapos marinig ang pangalang ito. Ang Light Cluster ay dapat na nilikha ng Purifying Demonic Lotus Saint, ngunit ang bagay na ikinagulat ni Xiaoyan ay ang Light Cluster, na nag-react sa Purifying Demonic Lotus Flame, ay naging tahimik pagkatapos makapasok sa kaharian na ito. Nasaan ang natitira? Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang lahat. Lumingga-lingga siya sa paligid, para lamang matuklasan na walang iba maliban sa kanila sa plaza na ito. Ang kaharian na ito ay ang mundo ng Purifying Demonic Lotus Flame. Nakarating na tayo sa mga kamay nito sa sandaling pumasok tayo sa crack na iyon. Kung saan tayo ihahatid ay depende sa mga intensyon nito. Paliwanag ni Zun-Er, sinadya nitong pinayagan tayong magsama-sama. Ang kaharian na ito ay lubhang mahiwaga. Kanina, sinubukan ko kung ano ang magagawa ko. Kung pilit kong tangkaing lumabas sa lugar na ito, kahit ako ay magdaranas ng matinding pagsalungat. Ang lugar na ito ay parang isang napakahigpit na kulungan. Imposibleng masira ito. Umiling si Gunane. Tumingin ang kanyang mga mata sa malaking pintong nakasara at sinabing. Ayon sa sinabi ng mga ninuno sa angkan, ganoon din ang nangyari noon. Kung dadaan tayo sa malaking pinto, natural na makikita natin ang Purifying Demonic Lotus Flame. Gayunpaman, maraming sagabal sa likod ng malaking pinto. Dapat nating malampasan ang mga ito kung gusto nating makarating sa Purifying Demonic Lotus Flame. Ang lugar na ito ay itinayo ng Purifying Demonic Lotus Flame. Malamang na hindi ito madaling mapilitan na ma-charge sa pamamagitan nito. Kumunat ang noo ni Xiaoyan at nagsalita. Ito ang teritoryo ng Purifying Demonic Lotus Flame. Kahit na tayo ay masusunod lamang ang mga alituntunin nito bago mahanap ang aktwal na katawan nito. Bahagyang tumawa si Gunane. Magsasalita pa sana siya nang biglang nag-iba ang paligid. Isang nakakatakot na temperatura ang dahan-daang lumitaw sa kanilang paligid. Mag-ingat ka, sumimangot si Gunane at sumigaw pagkatapos maramdaman ang nangyayari. Siyempre, ang kanyang paalala ay hindi kailangan. Sa sandaling ito, naging maingat na ang lahat. Ang kanilang mga mata ay pagod na tumingin sa maraming pagbaluktot sa espasyo sa kanilang paligid. Masyadong mahiwaga ang kaharian ng apoy ng demonyo. Kinailangan nilang maging maingat hanggat maaari. Bang-bang. Ang espasyo sa kanilang paligid ay naging mas baluktot bago lumitaw ang maraming crack lines. Sunod-sunod na alon ng cream white na apoy ang dumaan mula sa mga bitek. Di nagtagal, maraming mga tao na may puting apoy sa paligid ng kanilang mga katawan ang lumabas mula sa maraming mga bitek tulad ng tubig baha. Sa isang kisap mata, ang langit ay napuno ng mga taong ito ng apoy. Ang mga figure ng tao ay natatakpan ng apoy. Lahat sila ay may hawak na mahabang sibat ng apoy sa kanilang mga kamay. Ang walang emosyon nilang mga mata ay nakatitig sa grupo ni Xiaoyan. Ang mga mata ni Xiaoyan ay napuno ng pagkabigla habang nakatitig siya pabalik sa maraming apoy na figure ng tao. Nagulat siya nang matuklasan na ang mga taong ito ay nagtataglay ng mga tunay na katawan at ang kanilang mga aura ay napakalakas. Mag-ingat, silang lahat ay alipin ng apoy, mga dalubhasa na pinadalisay ng Purifying Demonic Lotus Flame. Isa silang anyo ng isang papay. Nagsalita si Gunane sa malalim na boses matapos makita ang mga apoy na figure ng tao na ito. Roar!
Ang 10,000 sunog na figure ng tao ay nagpakawala ng marahas na dagandong pagkatapos ng mga salita ni Gunane na tumunog. Sabay-sabay na gumagalaw ang kanilang mga katawan habang nagmamadaling pumunta sa grupo ni Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Ang kanilang momentum ay talagang nanginginig sa lupa. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang makita ang pag-agos ng tao na ito ng may mabangis na momentum. Inabot niya ang kanyang kamay at kumalat ang isang nakakatakot na puwersa. 100 sunog na figure ng tao ang sumabog. Si Zhon'er at ang iba ay nagpakawala rin ng mga pag-atake habang si Xiaoyan. Lahat ng naruroon ay isang piling tao na Daosheng. Ang kanilang mga pag-atake ay likas na napakalakas. Ang mga numero ng apoy na iyon ay ginawang wala sa isang grupo, ngunit hindi alintana kung gaano kabanggas ang mga pag-atake ng grupo ni Xiaoyan. Mayroon pa ring walang katapusang bilang ng mga alipin ng apoy na lumalabas sa mga bitek na iyon. Walang katapusan ang pagpatay na ito. Walang kabuluhan na ipagpatuloy ang pagpatay na ito. Makakapasok lang tayo. Sumigaw si Gunane sa malalim na boses. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip, tumango, at pagkatapos ay sinabing, "Tara na." Ang mga daliri ng paa ni Xiaoyan ay dumiin sa lupa pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Ang kanyang katawan ay sumugod pasulong. Sumabog ang mga aliping apoy na nakaharang sa kanyang dinadaanan nang makalapit sila sa loob ng 100 talampakan mula sa kanya. Ang grupo ay nagsimulang madaling singilin sa pamamagitan ng apoy na tao. Inihagis nilang lahat ang sarili nilang mga palad na walang awa na dumurog sa malaking pinto. Bang! Biglang nabasag ang malaking pinto bukod sa pinagsama-samang pag-atake ng napakaraming eksperto. Ang walang katapusang mga alipin ng apoy ay tumigil sa sandaling masira ang malaking pinto, na natili silang nakabitin sa langit na nagsisiksikan. Tara na. Ayon sa mga ninuno ng clan, ang demonyong apoy ay matatagpuan sa dulo ng demonic flame hall na ito. Sumigaw si Gunane. Agad na inilipat ng grupo ni Yao Lao ang kanilang mga mata kay Xiaoyan. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyan. Sinulyapan niya ang walang katapusang mga alipin ng apoy sa likod niya at saka tumingin sa lugar sa likod ng malaking pinto. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, tumango siya at sinabing, "Umalis na tayo." Inihilig din ni Gunane ang kanyang ulo matapos marinig na sumang-ayon si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan, at pinangunahan niya ang pagtungo sa malaking pinto. Sumunod si Zhon'er at ang iba pa sa likuran niya. Kumunat ang noo ni Xiaoyan habang tinitingnan ang maraming tao na sumusugod. Ang pananatili dito ay nangangahulugan ng pagharap sa walang katapusang hukbo ng alipin ng apoy. Tila posible lamang na makatakas sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy. Sa hindi malamang dahilan, ang puso ni Xiaoyan ay malabong nakaramdam ng pagkabalisa. Masyadong mahiwaga ang malademonyong apoy na kaharian na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1504. Blood-colored giant axe. Napuno ng kulay cream-white na apoy ang mga mata sa loob ng maluwag na bulwagan na ito. Maraming sunog na figure ng tao ang nakatayong nakatalikod sa halos 10,000 talampakan malaking parisukat na bulwagan. Hindi sila naglalabas ng anumang mga tunog, ngunit isang labis na nakakatakot na aura ang busog sa bulwagan. Ang aura na iyon ay nagsanib at naging isang malaking dragon ng apoy na nananatili sa ibabaw ng ulo ng mga figure ng apoy na ito. Nagkaroon ng layuning pumatay mula rito. Pinag-aralan ng grupo ni Xiaoyan ang porma sayon sa bulwagan na ito mula sa isang sulok. Ang mga kilay ni Xiaoyan ay hindi sinasadya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong sitwasyon. Mula nang makapasok sila sa malaking pintong iyon, ang grupo ni Xiaoyan ay sumugod sa 3 bulwagan na katulad nito, ngunit habang lumalakas sila, mas lumalakas ang mga aliping apoy na kanilang nakaharap. Batay sa pandaman ng grupo ni Xiaoyan, bawat isa sa mga aliping ito ng apoy na nasa harapan nila ay nagtataglay ng lakas ng Daozun. Ang isang Daozun ay hindi karapat-dapat na banggitin sa mga mata ng grupo ni Xiaoyan, ngunit kapag ang bilang na ito ay tumaas sa 10,000, kahit na ang isang piling tao na Daosheng ay kailangang ihanda ang kanilang atensyon, lalo na kapag ang mga alipin ng apoy na ito ay ganap na nagtutulungan sa isa't isa. Ang kanilang pinagsamang lakas ay lubhang nakakatakot. Elder Gu,
Kailan tayo aabot sa dulo kung patuloy tayong maniningil ng ganito? Sumimangot si Xiaoyan at hindi sinasadyang nagtanong. Kahit na ang kanilang grupo ay medyo malakas, ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay mauubos sa madaling panahon kung sila ay patuloy na maniningil sa walang katapusang mga bulwagan na ito. Ang natural na enerhiya sa loob ng kaharian na ito ay nahaluan ng apoy ng demonyo. Walang naglakas loob na basta-basta itong ay absorb. Kahit na ang isang piling tao na si Dao Sheng ay hindi makakayanan kung ang pagkahapo ng isang tao ay mas malaki kaysa sa pagkain. Wala na tayong ibang pagpipilian. Ang kaharian ng demonyong apoy ay naging lubhang mapanganib na lugar pagkatapos na pamahalaan ng purifying demonic lotus flame sa loob ng libu-libong taon. Kung hindi mabibigo ang iba na makuha ito sa loob ng libu-libong taon na ito. Umiling si Gunane at sumagot. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Xiaoyan nang marinig ang sagot na ito, ngunit nakaramdam din siya ng kawalan. Masyadong kakaiba ang malademonyong apoy na kaharian na ito. Pagkatapos mag-charge sa susunod na lugar, kakaibang mawawala ang dating lugar. Tila may isang malaking invisible na kamay na tahimik na nag-aalis ng mga lugar sa likod nila, na pinipilit silang tumungo. Nalampasan din ba ng mga ninuno mo mula sa iyong angkan ang lahat ng mga hadlang na ito nang dumating sila sa lugar na ito noong nakaraan? Tanong ni Xiaoyan. Oo, ang purifying demonic lotus flame ba ay mas malakas 1,000 taon na ang nakalipas o mas malakas na ba ito ngayon? Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan habang nagtatanong. Kahit na ang purifying demonic lotus flame 1,000 taon na ang nakalilipas ay hindi nakuha ng sinuman, nagdusa pa rin ito ng malubhang pinsala, ngunit ang 1,000 taon ay higit pa sa sapat na oras para ito ay ganap na gumaling. Bukod dito, mula sa hitsura ng Nightmare Heavenly Fog, ang kasalukuyang purifying demonic lotus flame ay mas malakas. Nag-alinlangan sandali si Gunane bago sumagot. Kaya ganyan yan. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa simboryo sa itaas ng malaking bulwagan. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Mukhang itong purifying demonic lotus flame ay nagbabalak na makipaglaro sa atin na parang mga manika. Nagsalubong ang kilay ng lahat matapos marinig ang mga salitang ito. Ang pagiging nilalaro ng isang heavenly flame ay talagang isang bagay na mahirap tanggapin. Ituloy natin ang paglalakad. Nag-isip sandali si Xiaoyan. Pagkatapos nito, marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Nanambalik na ang call ng boses niya. Nagulat ang lahat nang marinig ang utos na ito. Mabilis silang tumango habang gumagalaw at sabay na umatake ang kanilang mga katawan. Madaling nadurog ng grupo ang hukbong alipin ng apoy sa bulwagan sa isang iglap. Pagkatapos nito, lahat sila ay naging mga light figure na lumitaw sa dulo ng hall sa ilang mga flash. Pagkatapos nito, sinira nila ang isa pang malaking pinto at pinasok ito. Ipinagpatuloy nila ang mapait na pagtatangkang ito na malampasan ang mga hadlang sa kasunod na yugto ng panahon, ngunit ang mga gawain ay lubhang monotonous. Ang bawat malaking bulwagan ay may parehong mga alipin ng apoy. Ang pinagkaiba lang ay ang lakas ng mga alipin ng apoy ay nadagdagan pa sa kanilang pakikipagsapalaran. Sa huling sagupaan, kahit na si Ancestor Wu Yun ay dumanas ng ilang menor de edad na pinsala habang nakikipaglaban sa Fire Slave Army. Bagamat ang iba ay bahagyang gumanda, ang kanilang mga ekspresyon ay unti-unting naging seryoso. Ang kanilang tuloy-tuloy na pagsingil ay kaunti lamang ang pagkakaiba kaysa sa pakikipagsagupaan sa maraming piling Dao Sheng, na naging sanhi ng kanilang pagkapagod. Bang! Ang napakalaking pinto ng bulwagan ay nabasag ng walang ekspresyong si Xiaoyan na may hampas ng palad. Ang isa pang malaking bulwagan ay lumitaw habang ang mga pira-pirasong bato ay bumaril. Lahat ay nakaramdam ng pagod sa kanilang mga puso nang makita nila ang malaking bulwagan. Hindi nila alam kung gaano katagal bago matapos ang iba't ibang balakid na ito. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang malaking bulwagan. Gayunpaman, mabilis siyang naglabas ng na tunog dahil natuklasan niya na ang malaking bulwagan na ito ay hindi puno ng mga alipin ng apoy. Nalampasan na ba natin ang lahat ng mga hadlang? Natuklasan din ni Zon ang pagbabago. Hindi. Umiling si Gunane. Napako ang kanyang mga mata sa isang bagay sa gitna ng malaking bulwagan. May medyo payat na pigirin na nakatayo sa lugar na iyon.
Kakaiba, walang apoy na namamalagi sa kanyang katawan. Nakapikit ang magkabilang mata niya nang kumalat ang parang bundok na aura mula sa katawan niya. 4-star daw Sheng. Marahang nang inig ang katawan ni Gunane at Ziyan sa sandaling ito. Isang seryosong ekspresyon ang dahan-daang bumalatay sa kanilang mga mukha. Bagamat silang dalawa ay 4-star daw Shengs din, ang payat na figurang iyon sa bulwagan ay mas malakas pa rin ng kaunti kaysa sa kanila. Ito rin ba ay alipin ng apoy? Hindi makapaniwalang tanong ni Xiaoyan. Gaano katikat ang purifying demonic lotus flame na ito? Nagawa nitong gawing alipin ng apoy ang isang 4-star daw Sheng. Halos hindi siya maituturing na alipin ng apoy dahil nagtataglay siya ng katalinuhan na pagmamay-ari niya. Kumpara sa alipin ng apoy na kontrolado ng purifying demonic lotus flame, mayroon siyang sariling autonomiya. Nagsalita si Gunane na may seryosong ekspresyon. Mukhang ito na ang huling hadlang. Dapat ay maabot natin ang lokasyon ng purifying demonic lotus flame kapag nalampasan natin ito. Hindi ito magiging madali. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang nagkukwento. Kahit na sa kanilang lineup, hindi madaling talunin ang isang 4-star daw Sheng. Wala nang paraan para umatras ngayong nakarating na tayo dito. Ibinuka ni Ziyan ang kanyang mga kamay habang kinakausap niya si Xiaoyan. Pagkatapos nito, ang kanyang mga magagandang mata ay tumingin kay Gunane habang nagsasalita siya sa medyo tamad na tono. Dapat tayong dalawa ay sabay na umatake at tapusin siya sa lalong madaling panahon. Naiirita ako. Oo. Hindi tinanggihan ni Gunane ang kanyang mungkahi. Naunawaan niyang mahihirapan siyang mag-isa na makitungo sa payat na lalaking ito. Bigyang pansin ang paligid. Marahang iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay habang ang lahat ay tahimik na sumugod sa bulwagan. Naghiwalay sila at pinalibutan ang payat na figure ng tao. Lumapag sina Ziyan at Gunane sa harap ng lalaking iyon. Dahan-daang bumukas ang nakapikit na mga mata ng taong iyon nang mapunta ang lahat sa loob ng malaking bulwagan. Isang pares ng maitim na mata na walang emosyon ang nahayag, ngunit malinaw na naglalaman ang mga ito ng karagdagang kasiglahan kumpara sa aliping apoy na nakilala nila kanina. Gayunpaman, ang mga matang iyon ay malamig-lamig pa rin. Nakatitig lang ang magkabilang mata niya kina Ziyan at Gunane sa harap niya. Walang nagsasalita sa alinmang partido, ngunit mas naging tense ang kapaligiran. Napagmasdan lamang ni Xiaoyan ang payat na figure ng tao matapos siyang lapitan. Ang payat na figure ay nakasuot ng ordinaryong damit, at ang kanyang mukha ay tila ganap na naninigas. Walang mababakas na ekspresyon sa kanyang mukha. Parehong malamig at walang pakialam ang kanyang mga mata, tila yelong hindi natutunaw sa loob ng 10,000 taon. Bang! Ang lupa ng tahimik na bulwagan ay biglang nanginig habang ang payat na figure ay marahang kinuyam ang bakanteng espasyo sa harapan niya. Isang kakaibang 10 talampakan ng laking dugo pulang palakol ang lumitaw ng wala saan. Ang payat na figure na ito ay lumitaw na medyo nakakatawa sa ilalim ng balangkas ng higanteng palakol na iyon. Malinaw na naramdaman ng mga taong naruroon ang nakakatakot na enerhiya na itinago ng payat na figure. Talagang makapangyarihan ang taong ito. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Hindi niya akalain na ang gayong eksperto ay makokontrol ng purifying demonic lotus flame. Nakakunot ang noo ni Gunane habang nakatingin sa higanteng palakol na kulay dugo. Parang may iniisip siya. Ang magkabilang panig ay hindi nagsabi ng anumang bagay na hindi kailangan pagkatapos lumitaw ang kulay dugo na palakol. Nagkatinginan ang tatlong pares ng mata. Biglang umihip ang mabangis na hangin habang ang tatlong figure ay brutal na nagbanggaan. Ang umaalog-alog na ripple na nagdulot ng mabilis na pag-atras ng grupo ni Xiaoyan. Klang-klang. Ang tatlong figure sa malaking bulwagan ay kumikislap sa nakakasilaw na bilis. Nagpatuloy ang pag-shoot ng mga spark habang ang tatlong figure ay kumikislap at lumitaw. Ang hindi karaniwang malakas na bulwagan ay nagsimulang pumutok ng 1 pulgada sa isang pagkakataon. Maraming crack lines ang nagsimulang kumalat. Ang grupo ni Xiaoyan ay naka-atras na sa malayong distansya. Wala silang posisyon na makialam habang nagpalitan ng suntok ang tatlong piling daw Sheng. Ang mga natitirang alon na lamang ang naging dahilan para mamangha sila.
Kahit na sa pinagsamang pag-atake ni Zian at Gunane, ang payat na figurang iyon na may hawak ng malaking palakol ng dugo ay hindi sumuko. Ang malaking palakol ay sumayaw na parang hangin habang ang madugong pabango ay kumalat sa bulwagan. Kahit na siya ay makapangyarihan, sina Zian at Gunane ay hindi rin ordinaryong tao. Ang payat na figure ay unti-unting nahulog sa kawalan habang nagpapatuloy ang laban. Gayunpaman, ang kanyang paminsan-minsang paghihiganti ay nagdulot pa rin ng kaunting miserable kina Zian at Gunane. Kung ito ay one-on-one fight, ang dalawang individual na ito ay hindi makakapantay sa misteryosong taong ito. Klang! Biglang nakipag-ugnayan ang tatlong figure sa gitna ng malaking bulwagan. Isang nakakatakot na tunog ang hum-ampes na parang isang malaking alon. Ang figurang may dugong palakol ay sumuray-suray at lumipad pabalik. Ang kanyang mga paa ay tumuntong sa lupa ng malaking bulwagan, na bumubuo ng higit sa 100 malalim na hukay. Roar! Ang walang pakialam na mga mata ng payat na figure na iyon ay biglang nagsiwalat ng nakakabaliw na init pagkatapos na pilitin pabalik. Isang mahinang dagandong ang ibinuga mula sa kanyang lalamunan nang biglang lumabas ang malakas na liwanag mula sa kanyang noo. Unti-unting lumitaw ang isang simbolo sa harap ng mga mata ng lahat nang biglang tumaas ang aura ng payat na tao. Agad na tumigil ang mga mata ni Xiaoyan sa kakaibang simbolo na ito. Pagkatapos nito, tila siya ay tinamaan ng kidlat habang ang kanyang mukha ay naging mapurol. Ito ang tato ng clan ng Xiao Clan. Ang simbolo na lumitaw sa taong may dugong palakol ay ang natatanging clan tato ng Xiao Clan. Bakit ang taong ito ay nagtataglay ng tato ng clan ng Xiao Clan? Battle Through the Heavens. Kabanata 1505. Ilusyon at realidad. Natigilan ang mga mata ni Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang clan tato sa noo ng payat na figure. Isang malakas na bagyo ang tila bumangon sa kanyang puso. Sa normal na mga pangyayari, dapat siya lang ang tao sa kasalukuyang Xiao Clan na may taglay na clan tato. Bakit biglang lumitaw sa misteryosong taong ito? Ang clan tato ng Xiao Clan. Natuklasan din ng grupo ni Zun ang tato na ito. Ang natulala nilang mga mata ay ibinato kay Xiaoyan. Nakita nilang lahat si Xiaoyan na gumamit ng tato ng clan ng Xiao Clan. Kaya naman, sila ay lubos na pamilyar sa bagay na ito. Maaaring ito ay isang ninuno ng angkan ng Xiao. Hulaan ni Zun nang inig ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang mungkahing ito. Ang purifying demonic lotus flame na ito ay umiral sa mahabang panahon. Kung matunten ang kasaysayan nito, mas matagal itong umiral kaysa sa angkan ng Xiao. Hindi imposible na ang apoy na ito ay nakakuha ng isang eksperto mula sa angkan ng Xiao noong panahong iyon. May ilang kagalakan na hindi sinasadyang bumangon sa puso ni Xiaoyan, ngunit ang kagalakang ito ay bumangon lamang nang unti-unti itong lumubog. Ang payat na lalaking ito ay tila naging alipin ng apoy ng purifying demonic lotus flame. Bang! Ang payat na lalaki, na tumaas ang aura, ay biglang ibinaba ang kanyang palakol habang ang mga kaisipang iyon ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Isang nakakatakot na hangin ang agad na pamunit sa hangin at tumama sa energy barrier ni Zian at Gunane. Crack! Ang energy barrier ay parang bincurd sa harap ng nakakatakot na pag-ataking ito na maaaring tumama sa kalangitan at sa lupa. Mabilis na nabasag ang harang. Si Zian at Gunane sa loob ay tila nakaranas ng matinding suntok. Namutla ang mga ekspresyon nila habang pasuray-suray na hakbang paatras. Ang bawat hakbang nila ay nag-iwan ng bakas ng kalahating talampakan ang lalim. Roar! Hindi tumigil ang payat na lalaking iyon matapos pilitin pabalaykan sina Zian at Gunane gamit ang kanyang palakol. Gumalaw ang kanyang katawan, at lumitaw siya sa kanilang dalawa. Ang kakaibang kulay dugong palakol na iyon ay nagbuga ng mainit na tunog habang ito ay pumutok sa walang laman na hangin. Sinamahan ito ng mapanirang puwersa habang agad itong nahak patungo kina Zian at Gunane. Habang lumalazlas ang malaking palakol, mabilis na kumikislap ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatayo siya sa di kalayuan. Bigla siyang nagdikit ng ngipin bago kumislap ang katawan niya. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang katawan sa harap ni Zian at Gunane. Kasabay nito, mabilis na lumabas ang isang clan tato sa kanyang noo. Buzz!
Ang napakalaking palakol na kulay dugo ay mabilis na lumaki sa mga mata ni Xiaoyan, ngunit nang ang kulay dugong palakol ay kalahating talampakan mula kay Xiaoyan, bigla itong tumahimik. Ang parang bangkay na mukha ng payat na lalaki, sa kanyang hindi pangkaraniwang malamig at walang pakialam na ekspresyon, sa wakas ay nagsiwalat ng pagbabago-bago. Sa pagtingin sa malaking palakol na kulay dugo na nakabitin sa itaas ng kanyang ulo, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa kanyang puso, na tila naibsan siya sa isang malaking pasanin. Ang apoy na lotus na lumulutang sa kanyang palad sa ilalim ng kanyang manggas ay tahimik na nakakalat. Itinaas niya ang ulo niya. Napatitig ang kanyang mga mata sa mukha ng payat na lalaki, na tila nawawala. Ang payat na lalaki ay tila may naaalala. Pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at nagsalita sa malalim na boses. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng elder na ito? Ako si Xiaoyan, isang miyembro ng Xiao Clan. Xiao Clan. Agad na bumangon ang isang ripple sa loob ng nawawalang mga mata ng payat na lalaki matapos marinig ang katagang ito. Tumingin siya kay Xiaoyan sa harap niya. Unti-unting umusbong ang isang misteryosong koneksyon sa kanyang puso. Ang pamilyar na pakiramdam na ito ay ang lasa ng isang bloodline. Ikaw, miyembro ka ng Xiao Clan. Ibinuka ng payat na lalaki ang kanyang bibig. Isang paus na boses ang lumabas mula rito. Nagmamadaling tumanggaw si Xiaoyan. Sa hitsura ng sitwasyon, ang misteryosong taong ito ay tila may kaugnayan sa angkan ng Xiao. Sino ako? Gayunpaman, ang saya na ito ay umakyat lamang sa kanyang puso nang makaramdam siya ng lamig dahil sa mga sumunod na salita ng payat na lalaki. Ang matanda na ito ay tila walang malinaw na pag-iisip. Ikaw si Xiao Chen, blood-colored giant axe Xiao Chen. Isang boses ang biglang ipinadala mula sa likod ni Xiaoyan. Napuno ng gulat ang boses na iyon. Lumingon si Xiaoyan. Tumingin siya kay Gunane, na may mukha na puno ng kawalang paniwala, at nagtanong. Xiao Chen. Xiao Chen. Sumimangot din ang payat na lalaking iyon at mamulong sa sarili. Elder Gu, kilala mo ba ang elder na ito? Sumugod si Zun at nagtatakang nagtanong. Hindi ko siya kilala. Gayunpaman, nakita ko ang kulay dugo na palakol na ito sa mga sinaunang aklat. Ang Xiao Clan ay gumawa ng isang natatanging tao noon. Ang sandata na kilalang ginagamit ng taong ito ay isang napakalaking palakol na kulay dugo. Ang taong iyon ay tinawag na Xiao Chen. Tinitigan ni Gumanhai ang payat na lalaki at sinabing, si Xiao Chen ay nagtataglay ng isang nakakagulat na talento. Siya ay maaaring ituring na isang pinsan ni Xiao Zuan. Gayunpaman, hindi niya nais na pigilan ng anuman at isang medyo temperamental na tao. Isang hindi kilalang bilang ng mga eksperto ang namatay sa kanyang palakol bago siya naging kilala. Sa huli, siya ay nawala ng walang dahilan. Ang Xiao Clan ay walang mahanap na anuman tungkol sa kanya. Hindi alintana kung paano sila talagang naghanap dito. Tama, kumalat ang balita tungkol sa Purifying Demonic Lotus Flame pagkatapos niyang mawala. Biglang bulalas ni Gunane nang bigla siyang may naalala. Ang pinsan ni Ancestor Xiao Zuan. Natigilan si Xiaoyan habang nakakunot ang noo. Sa ganitong paraan, ang taong ito ay maaari ding ituring na kanyang ninuno. Gayunpaman, naiwasan niya ang malaking kapahamakan ng angkan ng Xiao sa pamamagitan ng pagpunta dito. Hindi ito malinaw na inilarawan bilang isang pagpapala o isang sakuna. Naglakad si Gunane sa gilid ni Xiaoyan at bamantong hininga. Tahimik si Xiaoyan. Tiningnan niya itong Xiao Chen, na isang ninuno ng Xiao Clan. Sa sandaling ito, ipinakita ni Xiao Chen ang pagpupumiglas sa kanyang mukha. Parang may nilalabanan siya. Siya ay lumalaban sa kontrol ng Purifying Demonic Lotus Flame. Sumigaw si Gunane sa mahinang gulat na boses matapos makita ang mukha ni Xiao Chen. Hinawakan ni Xiao Chen ang kanyang higanteng palakol habang ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Unti-unting lumabas sa kanyang mga pores ang malabong apoy na kulay cream. Bahagyang nagulat ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita ito. Sinusubukan ng Purifying Demonic Lotus Flame na gumamit ng ilang paraan upang mapasunod muli ito ni Xiao Chen, ngunit hindi alam ni Xiaoyan kung paano siya makakatulong sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, nabuo ang demonic flame na iyon sa katawan ni Xiao Chen.
Biglang hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang kanyang noo habang medyo nakaramdam siya ng kawalan. Ang liwanag na kumpol na iyon sa loob ng kanyang ulo ay naglabas ng mahinang pagbabago bago sa sandaling ito. Ang liwanag na kumpol na iyon, na biglang gumalaw ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Tahimik niyang naramdaman ang bahagyang pagbabago bagong iyon. Biglang kumislap sa tuwa ang mga mata niya makalipas ang ilang sandali. Senior Brother Xiaoyan. Nakita ni Zhon'er sa gilid si Xiaoyan na biglang nagtaas ng paa para maglakad papunta sa nanginginig na si Xiao Chen. Hindi niya sinasadyang sumigaw sa nagmamadaling boses. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang marinig ang bulalas nito. Mabilis siyang naglakad papunta sa gilid ni Xiao Chen at biglang hinampas ang kamay niya sa balikat ni Xiao Chen. Kakaibang huminto ang nanginginig na katawan ni Xiao Chen matapos siyang hawakan ng kamay ni Xiaoyan. Unti-unting naglaho ang puting cream na apoy na lumabas sa loob ng kanyang katawan. Ho! Nagpakawala si Xiao Chen ng ilang magaspang na hininga mula sa kanyang bibig. Inangat niya ang kanyang ulo ilang sandali lang at tiningnan ang clan tato sa noo ni Xiaoyan na may medyo komplikadong ekspresyon. Paos ang boses niya habang nagtatanong. Kumusta na ang Xiao clan? Tahimik si Xiaoyan. Marahan niyang sinagot. Wala na ang Xiao clan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng maikling paliwanag tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Xiao clan. Hindi ibinuka ni Xiao Chen ang kanyang bibig mula nang magsimulang magsalita si Xiaoyan, ngunit dahan-dahang umagos ang dugo sa kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao. Sa wakas ay nagsalita siya sa nanginginig na boses pagkaraan ng ilang sandali. Maging si Big Brother Xiao Zuan ay namatay. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan habang nakatingin kay Xiao Chen, na nakakuyom ang kamao habang nakayuko ang ulo. Alam niya na ang puso ni Xiao Chen ay napuno ng matinding puot, ngunit kahit na nanatili siya sa angkan ng Xiao, ang angkan ng Xiao ay hindi makakaiwas sa sakuna. Masyadong makapangyarihan ang angkan ng Han. Ang lugar na ito ay ang Demonic Flame Realm. Ancestor Xiao Chen, mangyaring dalhin kami sa Purifying Demonic Lotus Flame. Mahinang pakiusap ni Xiaoyan. Lahat kayo ay walang laban sa Purifying Demonic Lotus Flame. Umiling si Xiao Chen. Paus pa rin ang boses niya. Walang paraan upang mabuhay kahit na patuloy tayong manatili sa lugar na ito. Mahinang ngumiti si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may liwanag. Sundan mo ako. Inangat ni Xiao Chen ang kanyang ulo. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Xiaoyan bago siya dahan-daang tumayo. Pagkatapos nito, tumalikod siya at tinungo ang huling pinto. Sumunod tayo. Hindi gaanong nagsalita si Xiaoyan. Marahan niyang ikinaway ang kamay at sumunod. Ibinuka ni Gunane ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Ang tanging nagawa niya ay sumunod. Creak. Tahimik na sumunod ang buong grupo sa likod ni Xiao Chen. Pinagmasdan nila siyang dahan-dahang itinulak ang pintong iyon. Sa likod ng malaking pinto ay isang hagdanan na umaabot sa malayo. Sa kabilang dulo ng hagdan ay may malaking batong dais. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang sinusulyapan ang stone dais sa dulo. Nanguna siyang umakyat sa hagdan ng bato at dahan-daang naglakad hanggang sa dulo. Nag-alinlangan sandali sina Xiao Chen, Zhon'er, at ang iba pa bago mabilis na sumunod sa likuran. Tahimik ang lahat habang umaakyat sa batong hagdan. Makalipas ang halos 10 minuto, sa wakas ay nagsimula na silang lumapit sa dais. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Nakikita niya ang isang malaking trono na tahimik na nakaupo sa altar na iyon. Isang puting nakasuot na figure ang nakaupo sa lugar na iyon. Ang mga butil ng puting apoy ay nananatili sa paligid niya, na nagiging iba't ibang hugis. Tahimik na nakaupo ang puting damit na ito. Hindi ang pinakamaliit na aura na kumalat mula sa figure, ngunit ang figurang iyon ay tila kakaiba sa grupo ni Xiaoyan. Sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata ang nakaputing balabal na figure ng lahat ay tumuntong sa estasyon. Isang ngiti na naging sanhi ng pakiramdam ng isang tao na medyo nagsimula ang lumitaw sa kanyang mukha. Maaari mong makuha ang asensya ng Demon Flame kung matatalo mo ako. Kung hindi, lahat kayo ay mananatili rito magpakailanman at magiging mga alipin ko sa apoy. Ang kanyang boses ay banayad at mainit, ngunit tila nagdudulot ito ng panginginig ng espasyo.
Ang grupo ni Gunane ay nagpahayag ng matinding ekspresyon habang ang kanilang mga puso ay nagsimulang makaramdam ng pagkatalo. Ang taong ito sa harap nila ay nagparamdam sa kanila na para bang siya ay hindi magagapi. Ho! Saglit na nagpatuloy ang katahimikan bago tuluyang bumantong hininga si Xiaoyan ng mahabang panahon. Baka sa mukha niya ang pagod habang dahan-daang tumunog ang mahina at malalim na boses. Purifying Demonic Lotus Flame. Mukhang nakuha mo na ang lahat ng inheritance ng Purifying Demonic Lotus Saint. Kung hindi, hindi mo magagawang gawin ang Nightmare Heaven Fog sa ganoong level. Aaminin ko na ang ilusyon na nilikha mo ay mas totoo pa kaysa sa ilusyon ng Bodhisattva Ancient Tree. Gayunpaman, kahit gaano pa ito kay Toto, ilusyon pa rin ito. Tahimik na umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Xiaoyan sa buong dais. Unti-unting tumigas din ang mainit na ngiti sa mukha ng gwapong lalaki.